Hoy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ito, kilala nyo yan, ka-coffee? Of course, kilala nyo yan. Si Harry Roque, ang dati pong presidential spokesperson ni Digong, the best president ever daw. Ngayon, naninisi na to. Nasisira na raw po ang pamilya ni Harry Roque. Unti-unti na raw pong nasisira ang kanyang relasyon sa kanyang may bahay, si Attorney Myla Roque. Nasisira na raw po ang kanilang samahan. Ang kanyang pamilya nasisira na dahil sa investigasyon na ginagawa dyan sa House of Representatives, particular po itong Quad Committee na iniimbestigahan nila itong Pogo. Akala ni Harry Roque, pwede niyang gawin yan. Sige, isisi mo sa Kongreso. Pero syempre, para ba itong Kongres bakit kami sisisihin mo? Sabi ng isang mambabatas, tanungin mo ang sarili mo, bakit nasisira ang pamilya mo? Di ba? Kung ikaw ay may kagagawan yan, wag mong isisi sa iba. Kasi ang sinasabi niya dyan lahat yan kapakanan yan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Itong ginagawa ng House of Representatives, may basbas ng gobyerno, may basbas ni PBBM. Yan ang kanilang argumento dahil bangag daw po itong administrasyon na yan. Yan ang kanilang narrative. O ngayon, nasisira na, nakakaawa naman itong si Harry Roque. Nasisira na kanilang relasyon. Hindi kaya naghiwalay na ito. Pero maski ako yung may bahay ni Harry Roque. Halimbawa ako si Mamaylan, ako isang babae, no, tapos asawa ko si Harry Roque. Magsiselos ako talaga. Alam mo kung bakit? Ilang biyahe abroad, 6 times. Sa isang taon 6 times biyahe pa Europe. Kasama niya yung lalaki, gwapong lalaki, taga-Turok niya. At may joint bank account sila. Ano to? Open secret siguro yan sa pamilya niya. Anyway, hindi natin alam yan. At wala na tayong pakialam dyan. Ang pakialam natin dito, paano yumaman si Harry Roque ng todo-todo? Kasi may connection siya sa Pogo. Yan ang iniimbestigahan ngayon. At hindi niya maipaliwanag yung yaman niya. O siya, sige, maraming dokumento kasi na lumalabas na itinuturo si Harry Roque dito. O, headline muna tayo dito sa ABS-CBN, ka-coffee. O, may headline ito, Roque draws flack for blaming Congress over family woes. O, ang flack, ka-coffee, parang bashing, no? Nababash siya dahil sinisisi niya ang Kongreso dahil nasisira daw po ang kanyang problema, ang kanyang pamilya at nagkakaroon ng mga problema within the family ng kanilang pamilya, no? Surigao Representative Robert Ace Barbers on Saturday lashed out at former presidential spokesperson Harry Roque for accusing lawmakers of ruining, quote-unquote, ruining his family after a congressional investigation questioned his joint bank account with one of his male aides. Ikaw, sige, ka-coffee, bakit ka magkakaroon ng joint bank account? Sige. O, pangkaraniwan niya sa mag-asawa, may joint bank account yan. O, sa isang organization, ka-coffee. Diba, o presidente, hindi lang naman lagi sa presidente pinapangalan yung bank account. Minsan may iba pa yan. Para hindi lang siya ang may karapatan mag-withdraw or hindi pwedeng decision niya lang ang pag-withdraw o kung ano man. Bakit ka mag-joint account? Usually, kapag may relasyon kayo, di ba? Alam mo, may asawa kayo o may business kayo, posible, no? Ito, wala silang business Though, incorporator itong aid niya, pero qualifier lang daw, 1% lang, wala pa nga 1%. Pero may bank account sila. Bakit may bank account? Roque earlier asked why the House Quad Committee had to quiz his aide, former Mr. Supranational A.R. de la Serna. Gwapo, ka-coffee. Gwapo itong bata na ito about their relationship after the panel found they opened a joint bank account containing millions of pesos in deposits. O sige, anong papel dito ni AR? Ano yung mga possibilities? Ito mga teorya, ka-coffee. Hindi ba natin alam talaga yung totoong nangyari dyan? Pero lalabas siya sa investigasyon. Posible kasi, ang bagman niya, posible ito, ka-coffee, teorya ito. Posible na bagman niya ay itong AR. Ano ibig sabihin ng bagman, ka-coffee? Tagatanggap ng under the table, kita sa mga under the table transactions. Posible Kumbaga, may itinatago kang kita. Ayan, hindi ikaw pwede directly yung tumanggap. May ibang taong tatanggap. O, halimbawa, may isang project. Hindi natin sinasabi na sa case lang ni Harry Roque, sa ilang transactions pa yan ng government official. Halimbawa, may project, isang individual, may project siya. Hindi pwedeng siya ang tumanggap dahil maki-question siya. So, magkakaroon siya ng dami. Pwedeng kapitbahay niya, pwedeng kaibigan niya, pinagkakatiwalaan niya. Doon ipapasok sa kanya yung pera. Taga-kolekta ba? Bagman tawag natin dyan. Pero ang totoo niyan, ang may-ari, yung tao na yon.
Diba? Pwede siguro, bibigyan niya lang ng porsyento. Sige, bayaran kita monthly. Oh. Ang sahod daw nito, 20,000 naman. Pero hindi ako naniniwala, 20,000 naman. Posible ha? Kaya joint bank account sila. Nagtataka siya, bakit kiniquiz daw yung kanyang aid? Bakit iniintriga? Bakit mga tinatanong pa yung kanyang aid? Kasi naman, bakit maraming million? Para saan yung millions doon? At nakapagtataka, dahil nakita yung mga gamit, bank account doon sa Pogo Hub. Kaya nagkakaproblema kasi kung hindi naman nakita yung dokumento na yan dyan sa Pogo Hub sa Porac, hindi naman lalabas sa investigasyon na to sa AR nakita mismo yung bank account at doon siya mismo nakatira sa Pogo Hub. At yung pakikipag-meeting niya sa PAGCOR, hindi pwedeng coincidence lang yan, ka-coffee. Imposible yan. At yung nakita pa na pugante na pinatira niya sa bahay niya, tingnan mo nga naman yan, hindi pwedeng lahat yan coincidence, hindi pwede. Ang hirap paniwalaan na coincidence lang lahat yan. Sabi ni Barbers, to whom he wants to have a joint account with. Decision niya yon, Barbers said in a news forum. Exactly. Bakit isisisi mo sa Quad Committee? Isisi mo sa sarili mo. Bakit nagkaroon ka ng joint account? Joint bank account dyan kay AR. Yun ang questionin mo. Hindi dahil sa House of Representatives, dahil nasisilip yan at lumalabas siyang sa investigasyon. Hindi naman kami yung gumawa ng joint account ninyo. Tama, may punto si Barbers dito. Bakit kami ang sinisisi mo dito? Wala kaming kagagawan dyan sa bank account ninyo. Tapos ngayon, sasabihin, kami ang nangwasak sa pamilya mo. Ayan, yan tayo. Nawawasak na raw po yung kanyang pamilya dahil sa mga mambabatas na ito. Said the lawmaker who is also the lead chairperson of the House Quad Committee. Hindi po kami ang sumira, tanungin mo ang sarili mo, he added. In fairness kay Barbers, mahusay din itong si Barbers, At in fairness sa Quad Committee, matatalino, Actually, minsan niya, mapapaisip ko, mas magagaling pa to sa mga senador, Itong mga miyembro ng Quad Committee, and special mention to Congresswoman Luistro, napakahusay, at yung One Rider Party List, si Rodriguez ba yan? Yung batang abogado din, napakahusay mag-interpolate, magaganda yung kanilang mga puntos. In fairness, ang ganda ng resulta ng investigasyon na yan. Myla Roque, ito na, asawa niya. The former spokesperson's wife will also be summoned to House investigations, Barbers said, noting that she was also listed as an incorporator of a firm that worked closely with Lucky South 99, an illegal gambling hub dyan po sa Pampanga. Ito na, iimbitahan na ang kanyang may bahay. Nako, paano kung hindi magtugma yung statement ni Miss Myla at ang statement nito ni Harry Roque. Incorporator din siya, pwede rin siyang imbestigahan. Noon, nakikiusap si Harry Roque, wag na isama yung kanyang yung kanyang may bahay, di ba? Sa mga previous hearings, kung napapakinggan ninyo, yung kanyang apila sa mga dati niyang kasamahan, mga mambabatas, na wag na isama yung kanyang asawa. Pero ngayon, iimbitahan na ulit siya kasi incorporator ito, ka-coffee. Incorporator, ibig sabihin, bahagi siya ng negosyo. Kahit sabihin pa ni Harry Roque na dinidistansya na ni Miss Myla yung kanya mga business transactions kay Harry Roque. Siguro, alam ni Miss Myla kasi siya may kahilingan yan na wag nang isama siya dyan sa mga business transactions ni Roque. Siguro, nakikitaan niya, mukhang may problema sa mga transactions ni Roque, kaya ayaw niyang ma-affiliate dyan. Ang problema, yung pangalan niya lumalabas as one of the incorporators nitong kumpanya na ito na may illegal na may connections dito sa illegal gambling hub dyan sa Pampanga. A Chinese fugitive alleged to be a finance guy involved with illegal Philippine offshore gaming operations was arrested inside Roque's house dyan po sa Benguet. Yan yung paupahan nila, ka-coffee. Incorporator dyan si Ms. Myla. Siguro dapat magpaliwanag sila. Hindi naman sila inaakusahan, the Surigao representative said. Yun lang naman yun Ang punto naman itong investigasyon na to, kung malinis ka talaga, wala ka talagang kasalanan, and then, submit yourself to the committee. At explain mo yung mga tanong nila. Kasi kung malinis ka dyan, wala kang kasalanan, I don't think na hindi ka paniniwalaan. Kasi kung consistent ka sa sinasabi mo at yung mga statement mo is connected o nagtutugma, nagja-jive doon sa mga papeles, bakit naman isa-cite and contempt ka? Bakit ka i-crucify dyan kung napapaliwanag mo yung sarili mo? Ang problema, hindi Itong kaso ni Harry Roque, nagagalit siya dyan. Kasi, hinahanapan siya ng mga papeles na nagsasabing nagbenta siya ng property. Yan ang punto dyan Sabi niya magpapasa siya nitong SALN niya. Magpapasa siya ng deed of sale na to. Kasi biglang lumubo yung kaperahan niya, ka-coffee. Diba? Ang laki ng inangat. Tapos sabi niya, nagbenta siya ng property. Then, nasan yung proof na nagbenta ka ng property? Siguro may bank deposits yan.
Diba? May deed of sale yan, may kontrata yan. Kung walang kontrata, sige, kahit bank deposits yan. Para mapatunayan mo na yung paglobo ng properties mo. Kasi government official siya. Hindi natin pwedeng kalimutan yan. Government official siya. Presidential spokesperson siya. Yung paglobo ng kanyang properties, hindi ba dahil sa Pogo? Yan ang aligasyon eh. And may nakikita silang probability o possibility na yan ay galing sa Pogo. Then, pasinungalingan mo yan. May argument ka na eh. Ang kailangan nilang ebidensya. Ang argument niya galing sa pagbebenta ng property. Then, show them proof. Pakita mo yung katunayan mo, yung katibayan mo na totoong nagbenta kayo ng property. Kaya tumaas yung assets mo. Or else, wala. Isa-cite in contempt ka talaga. O baka naman talaga galing sa Pogo. Siguro dapat magpaliwanag sila. Hindi naman sila inaakusahan. Surigao representative said, gusto lang natin marinig yung kanilang panig because there were accusations heard at them, sabi po ni Barbers. Roque cannot assert his right to privacy in a congressional investigation, Barber said. Yun. Kasi ang sinasabi niya na i-invade na raw po yung kanyang privacy, yung privacy ng kanyang pamilya. Hindi government official ka dating government official ka at nangyari itong mga transactions na ito Hindi mo pwedeng i-invoke yung privacy na yan. Dapat di ka pumasok sa government. Di ba? At hindi ka gumawa ng mga questionable Citing a previous Supreme Court decision that says the right of the public to access information takes precedence in the hierarchy of rights. Any witness who feels that their rights are being trampled upon, pwede silang sumangguni sa amin, sabi po ng mambabatas. Pwede naman po nilang sagutin kami na I invoke my right against self-incrimination. Exactly. Pero punta ka dyan sa hearing na yan. Di ba? Pwede naman dyan Gayahin niya si Sheila Guo. Gayahin niya si Alice Guo. Madam Chair, may nakasampa na pong kaso sa ombudsman. I don't want to incriminate myself. Ganun. Pero attend ka ng hearing. Pwede mo naman sabihin yan Basta valid yung reasons mo. Di ba? The House has cited Roque in contempt for refusing to submit documents relevant to the inquiry in aid of legislation. The House tried to the arrest order in Roque's office, but the former spokesperson said he has yet to receive any arrest order. Hindi tinanggap. Hinatid nga yan sa bahay nila Hindi tinanggap ni Harry Roque. Bakit hindi niya tinanggap yan? Ang problema pa dito kay Harry, panay post siya sa Facebook, di ba? Diyan siya post ng post. Facebook, sa social media, yan. Diyan siya banat ng banat. Pero, hindi yan yung proper forum Sabihin na natin ayaw niyang magtiwala sa House of Representatives. Pero mandato nila mag-conduct ng investigation in aid of legislation. Sabihin na natin na politiking yan. Pinopolitika kanila. Wala tayong magagawa. Sila ay nasa posisyon. And mandato nila yan. Karapatan nila mag-conduct ng investigation. At kung hindi ka dadalo dyan, at kung magsisinungaling ka dyan, at hindi mo gagawin yung promises mo, in this case, na magsasabit siya ng mga dokumento na to, pwede kang ma-cite in contempt. At ayun na nga ang nangyayari dito kay Harry Roque. So, again, wag niyang isisi sa gobyerno. Wag niyang isisi kay PBBM kung bakit siya nababash, kung bakit nasisira yung kanyang pamilya, dahil sarili niya mismo makakasagot niyan. Bakit siya merong joint account dito sa lalaki? Gwapong lalaki na kasama niya. Bakit sa dinami-dami niyang executive assistant, ito lagi yung kasama niya sa kanyang foreign travel, 6 in a year. Diba? Bakit? Diba? Siya dapat ang sumagot niyan. Huwag niyang isisi kay PBBM, huwag niyang isisi sa gobyerno. Ito, nag-post siya ka-coffee. Ito, patungkol dito sa warrant of arrest na to. Wala pa pong nag-serve ng warrant of arrest from Congress sa aking opisina ngayong araw. FYI po. Hindi sabi ng HOR, nag-serve kami dyan, hindi tinanggap ng tao niya. Ayan bago niyang post wala daw pong nag-serve pa. Pero, sabi ng HOR, meron na, hindi lang tinanggap. Aba. Sige, baka bukas. Sige, o baka pwede email na lang yan. Diba? I-serve email. At saka siya, alam niya naman na may cited in contempt siya, i-presenta niya na yung sarili niya, hatakan niya na yung sarili niya na, i-surrender niya na dyan sa HOR para hindi pa lumala yan. Kasi kung hindi siya susuko dyan, lalala yan, magiging Alice Guo yan, at lalabas pa yung mga reklamo, mga kaso na isasampa sa kanya sa korte. Susunod dito kay Kibuloy, itong si Harry Roque, kung palalalain niya pa itong sitwasyon na ito. Anong say ninyo dyan, ka-coffee?
Ano sa tingin ninyo? Sige, comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Facebook, YouTube, comment lang po kayo dyan. Nasa YouTube po kayo, please make sure kayo po ay nakasubscribe na. Click lang po na subscribe dyan sa baba at hit nyo na rin yung notification icon. At kung kayo naman din nasa Facebook, please ka-coffee, like and follow sa ating Facebook page. Alright, ako ay magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo ha, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!